sa mga kasamaan kong mandirigma. Ito naman yung pangatlong episode ko sa sa aking mga naging karanasan sa mga nagdaang mga encounters namin dito sa unit ko. Ang maisishare ko siguro sir is yung naging karanasan namin nung nakuha namin si Commander Camille. Kasi siya yung front secretary ng Front 51. Masasabi nating matagal din humawak sa area ng 51, sa area ng Digos, somewhere ito sa bandang Digos, Bansalan, Santa Cruz. So bago ko umpisahan yun, may ko rin yung mga naging pagdaanan ko mula nung private ako. Kasi nung nag-report ako dito sa mag 17 years na ako sa serbisyo. Siguro sa 15 years na serbisyo ko is kumbaga bugbog tayo sa lakaran sir. Kumbaga sir, lumaki ako sa lakaran talaga sir dito sa unit ko. Kasi nagsimula nung private ako, nadideploy na kami sa area dati sa yung may programa kasi yung PNID dati sir na yung natawag lang SOT dati, hanggang sa tumatagal nagkaiba-iba na rin yung tawag nila doon. Pero dati nag-report ako ng private is nasa Malita pa kami nun sir. Bali sa kumpanya, 5 taon na ako sa kumpanya bago ako napasok sa scout, nalipat sa scout. Nung kinuha ako ni yung PL ng scout dati na siyang nag-endorse sa akin kay Batcom namin na ako sa scout, ilagay ako sa scout. So yun, kinatan ako ng order ng IS-1 tapos nilipat ako sa scout. yun. Pero ako, lahat ng posisyon sa squads naranasan ko sir. Naging rifleman ako, guide ako, automatic rifleman ako, grenadier, naging team leader, tapos naging squad leader. Hanggang sa yung last na posisyon ko sa squad is na yung platoon sergeant ko. Bago ako nalipat naman sa dito na sa naging admin commander na ako. Pero sa napagdaanan ko is sa natutunan ko lang, kasi lahat naman tayo, kumbaga habang dito sa serbisyo kasi natin, habang tumatagal, kumbaga ang nagiging naging lesson learned sa atin yung lahat ng napagdadaanan natin. So siguro masasabi ko, kasi naranasan ko rin naging leading sa squad team namin. Tsaka tatlong beses ako na-encounter na ako ang leading, pero ako ang nakauna sa kalaban. Hindi tatlong beses na nangyari na nagka-encuentro kami ng meeting engagement na ako parating nauuna. Kaya yun nga, kasi nagpapasalamat din ako sa dating squad leader ko na si Sergeant Lupiba, Ranger yun sir kumbaga masasabi ko na nung private ako, kumbaga siya ang nagturo sa akin. Sa kanya ako nagkaroon ng kaalaman. Hindi man ako naging ranger, pero yung nagturo sa akin, school leader ko, siguro kung kay Sergeant Lupiba, kay Sir Lupiba, siguro sir, master, retire na kasi yun sir. Kung makikita mo ito, hindi ko to malilimutan, hindi man ako naging ranger, pero ranger ang nagturo sa akin sir sa pamamaraan kung anong gagawin sa lakaran sir. Kaya sa kanya ako nagkaroon ng idea, kasi dati pag naglalakad kami, kahit sa mga mapa, kung paano mag-ano ng mapa, na napapag-aralan natin yan sa CS pa tayo. Pero pag iba kasi pag nasa nasa real ground ka na, iba yung nasa school ka. Dito mo talaga malalaman yung matutunan mo sa talaga sa totoong ground talaga.
Bali, siya ang nagtuturo sa akin kung paano gagamitin yung mapa, paano basahin yung mapa. Siya rin nagtuturo sa akin kung paano ko kung mag-leading ka, kung anong gagawin mo. Siya ang nagturo sa akin. Kaya malaking tulong sa akin 'yun. Malaking tulong sa akin 'yun. Kasi kumbaga, na-adapt ko yung tinuro niya sa akin. At napansin ko rin na maganda ang resulta kasi nasubukan ko saka nadaan ko talaga sa totoong buhay talaga. Na sa tatlong encounter namin ako ang leading is never akong naunahan ng kalaban. O kaya yun nga masasabi ko. Tapos sa naging radio operator din ako, naging gunner din ako sa panahon ng gunner ako siguro mga 3 taon din akong may hawak na cruiser siguro na akong may hawak noon. Kaya nung naging guide ako, nasubukan ko rin hanggang sa naging squad leader, naging platoon sergeant. Pero sa lahat ng naging lakad namin, siguro kung sa encounter siguro, hindi naman siguro sa pagmamayabang siguro, pero siguro, hindi ko rin matanda kung nakailang encounter na ako, pero masasabi ko, marami-rami akong napagdaan ng encounter. Sa sa mga group effort namin sa encounter, laking pasasalamat ko rin. Yan, isang maikwento ko is yung napagdaanan ko nung nakuha namin si Commander alias Camille dito sa may bandang Digos. Bali yun. Ilang section, 3 section kami noon, pero magkahiwa-hiwalay kami. Kanya-kanya kami ng target eh. Tapos nag-LD kami dito. Inakyat namin dito kami dumaan sa papuntang Kapatagan. Tapos tinawid namin yung malaking ilog diyan. Tapos hanggang narating namin yung pinagtambayan namin sa sa lakaran namin na yon. Talagang masasabi namin grabe yung effort namin kasi iniwasan talaga namin na makita kami ng mga civilian kasi alam nyo naman dito sa area na to pag makita ka ng civilian sigurado na yung target niyo hindi nyo talaga maabutan talaga kasi puro rin masa yung madadaanan mo tapos open siya, then taniman ng gulay. Kaya pag naglalakad kami, talagang ingat talaga na hindi kami makompromise. So bago nangyari 'yon, nung kinabukasan encounter na nung hapon na 'yon is nag-harbor kami sa may high ground. Sa may paanan ng kung makikita nyo yung tinatawag nilang Mount bang bundok dito sa Digos, sa Mount Tampurong. Diyan kami sa may paanan yan, may maliit na hill dyan, doon kami tumambay tapos inuupihan namin yung kalaban namin doon. So saka yung target namin. Tapos yun nga nakita namin kung umaga namin gagapangin, bulabog din kami kasi may madadaan kaming mga bahay at saka hirap din sa tirin. Siguro dahil sa sobrang sukal siguro mahirapan kami makarating sa target namin na hindi kami makompromise. Yung ginawa namin, madaling araw pa, dilakad namin hanggang sa narating namin yung bahay na target namin. So ang problema kasi doon is yung target namin wala pala doon sa bahay. Doon pala sila sa likod ng bahay na may sa gilid ng pababa na kapihan. Kasi hindi sila nagtambay doon sa bahay. Pero akala namin doon talaga. So ngayon, nung inassault namin, naka-skirmish na kami. Ako at saka yung kasi nauna kami isang squad. Nauna kami, skirmish kami. Nung inassault namin yung bahay, dinidikita namin yung bahay. Hindi namin yung pinagilid namin is yung dalawang private namin.
na kasama namin. Ngayon, nung ina-assault namin, papalapit na kami sa bahay, yung dalawang private namin, may nakita silang dalawang lalaki. Dalawang lalaki, akala siguro nila, tao lang yung nasa civilian. Tangina ay tumakbo tuloy yung dalawa. Pagkasabi nila na tao, tapos tumakbo. Ngayon, nung inabandihan yung bahay, maya nagkaputukan na doon sa nagkaputukan na doon sa may baba konti, sa likod ng bahay. Kasi paano yun, pababa yun. Tapos doon lang pala sa may gilid, doon pala nag-harbor yung mga NPA pala. Ngayon, nung nagsitakbuhan sila, ang naiwan sa kanila gamit. Kasi hindi namin sila nahagip ng nung target namin kasi akala namin doon sa bahay. Tapos nung pababa na sila, ang nangyari kasi, malakas din yung intel. Intel, tsaka yung ng taga-isto namin, sir, na Kasi nasusundan sila, sir, Parang may tracker na sa kanila. Nasusundan sila, inahabol ng kanyon sila, sir, Bali, maghapon yun, sinusundan namin sila. Tapos sumusunod yung kanyon. Napuputukan sila ng kanyon, sir, Okay, Maghapon yun, sir. Mula na ikot kami umaga, pag bandang alas sila, nag-umpisa yung putok hanggang sa ginabi na. Nung okay yan. ginabi na, sir, tumigil yung putok ng kanyan kasi inobserbahan namin tapos nag-establish kami ng posisyon namin doon sa high ground na overlook namin yun sa baba na tinatambayan nila. Ngayon, yung batalyon, sir, nag-request si sir, air support, yung batcom namin, sir. Tapos gabi na. Tapos ang nangyayari, nagsimula yung ng air support, sir, mag-alas 10 na ata ng gabi, sir. Tapos gabi, sir, madilim. Kami yung nagiging matanong sir, yung piloto ng air support, sir. Kami yung pinuputukan nila, sir, sa amin kumukontak para kaming mag-guide sa kanila, sir, kung saan yung puputukan nila, sir. Maganda talaga yung resulta, sir, kasi nakikita mo yung yung pinapatumbok namin, sir, pinapaputukan namin, sir, is talagang tinatamaan talaga. Hanggang maghapon, pag-alis ng air support, andyan naman yung kanyon, sir, naputukan talaga, sir. Walang pahinga dyan, sir. Magdamag yun naputukan. Tapos, yung kinabukasan na, no, nag-shorts na kami. Pero nung gabi, sir, sabi nung piloto na may pinatamaan siyang rocket, sir, na may naiwan na isa. Sabi niya na, okay, kasi nakikita sa siya, sir, ano mong tawag dyan, sir? Thermal ba yung makita mo yung sa baba, sir? Oo, sir. Sabi niya, may naiwan na isa. Sabi namin, baka yun na yun. Baka may nadali na rin. Tapos, kinabukasan, nung natapos na yung air support na yun, kasi pag alis ng air support, sir, kanyo na naman, sir. Kanyo naman. Tapos, nakadalawang balik kasi yung air support nun, sir, Sarap naman ng buhay nyo dito. Talagang sagana sa kanyon at saka air sir, support. magdamag yun, sir. Magdamag na pinutukan yun, sir. Kasi marami-rami din kasi yung sir, yung area na yung membro ng sir, yung 51, sir, yung 51. Kasi pag ganyan sila kasi, sir, hindi kagaya ng ship dito, sir, nakalat ito, sir, buo yan sila sir, mag-establish ng kampo nila. Kaya nung kinabukasan, nung sinerts namin, ay naiwan pa si doon, yung squad leader ng NPA, sir. Namin, sir, patay na, sir. Tapos nung sinerts namin sa baba, sir, napapok po kami, sir. Na-inquito namin yung andun lang pala sila Camille sa sir, sa baba konti. Tapos nung nagkapukpukan, sir, nagkaputukan na, yun na, sabi, naman si ang PL namin noon, yung dating, yung istri namin, sir, siya yung PL namin, sir, si Sir Baliaga, sir, siya yung PL namin noon, sir, na nakuha namin yon. Tapos sabay nung, kasi ilang minuto lang yun, sir, sir, na-hits namin si commander nila, sir, si Front Secretary, si Camille, alias Camille. Bali, nung nakuha namin, sir, nakuha namin yung baril niya, at saka yung katawan ng isang sir, yung squad leader na nakuha namin. Pagkatapos naman nun,
binabana na, nung na-recover, sir, binabana namin, sir. Tapos may nakakuha kami mga ibang mga bandol, ibang gamit nila, sir. Nakuha namin. Tapos, ayun sa mga ano, sir, pagbaba namin, sir, marami-rami na rin, may mga surrenderes na rin, sir, na nag-surrender, sir. Kasi siguro, dahil sa gutom na rin siguro, sir, yung iba, sir, naglumabas lang na, wala nang baril, iniwan yung baril, pero kalaunan, pinabalikan din yung, ano, sir, baril niya. Nakuha rin ng tropa, sir, kasi ni-surrender din. Bali, yun yung time na nakuha namin si Camille. Naging success yung lakad namin, sir, sa ano namin, sa naging lakaran namin. So, ang pangalawang ano ko pa, sir, is yung last na, yung ano, yung matatanda na mo yung sabi ni Master Abante, sir, na ano, yung nilakad namin, na in-strike namin, sir. Nung kasagsaganong pisto kasi ng NP at saka government, sir. Kumbaga, ewan ko kung sabi, kung narinig mo yun, sir, na kumbaga, kami yung naging dahilan nung ano, sir, kaya nagkano yung pisto ngayon, sir. Bakit? Kwento mo nga. Oh, kasi ang nangyari kasi nun, sir, nung kasagsagan ng pisto ka, sir, ang ginagawa kasi ng mga armado, sir, nanununog ng bus. Mga bus, sir, pag nanghingi sila, pag hindi nagbigay, sinusunog nila yung mga yellow bus, tala yung yellow bus, sir. Hindi, sige nga, ikwento mo nga kasi para sa kababayan din natin. Anong nangyari nung pistok dito? 2060? Kaya nangyari yun, sir, yung strike na yun, sir, kasi ang ginagawa nila kasi, sir, is yung hinihingian nila ng mga revolutionary tax. Pag hindi nagbibigay, sir, sinusunog. Yung mga, yung mga sagingan, yung mga malaking kumpanya, pag hindi yan nagbibigay, sir, sinusunog nila yan, sir. Kasi ginagawa nila yun, sir, sa kasagsagan ng pisto. Kasi alam nila, sir, na wala namang pistok nga, kaya walang sundalo na, walang tropa na. Hindi gagalaw yung military. Hindi gagalaw kasi pistok nga. Mm. Ngayon, dito sa batalyon, sir, dyan lang sa Malasila, sir. Galing dito siguro, mga 2 click lang siguro, sir. May container van na pinara nila, sir. Siguro baka hiningan nila ng, sir, hiningan ng pera. Dali Malasila, nandyan lang. Malapit lang, sir. Malapit lang ito, sir. Sir, lapit lang. Hiningan nila ng hiningan nila ng pera, wala mang maibigay, sir. Kinuha nila yung susi ng sasakyan, sir. Yun yung naging, dahil sa susi, sir, nagkaroon ng strike yung tropa dyan, sir, para makuha yung susi. Ngayon, sir, ginawa namin, sir, diyan kami ng mission, sir. Sabay namin yung Alpha. Tapos, kami isang section ng scout, lumakad kami. Sabay kami, sir. Kasi ang balita dyan, sir, marami-rami yan, sir. Pero nung paakit kami, iba yung insertion ng Alpha, sir, tapos iba rin yung insertion namin, sir, sa scout. Bali, magkahiwala yung insertion namin, sir. Ayun, pero kami, sir, lumakad kami nun, sir, kumbaga, sir, hindi kami para hindi kami ma-burnout. Ang ginawa namin, sir, ang ginamit namin, sir, na pang insertion is sir, yung civilian vehicle. Tapos ang gamit namin, sir, naka-half lang kami, sir. Pang komando yung lower upper namin, sir, pero nakakumbat pa rin kami, sir, sa kasi strike lang yun, sir, para ang namin, sir, hindi lang kami mabulabo diyan sa sa madadaanan namin kasi kabahayan, sir, kabahayan pag yung dadaanan mo, sir, bago ka makapunta dun sa medyo masukal-sukal na. Tapos nung nakita namin yung target namin sa taas, negative doon, sir. Negative. Bali, mag-alas 4 na ng hapon. Tapos, dumidilim na rin yung panahon kasi uulan at alam naman dito, sir, yung panahon dito, maya-maya uulan naman. Hindi mo talaga matansya yung panahon dito, sir, na hindi ulan. Kasi ngayon, magandang panahon, maya-maya, bigla na lang uulan. Okay nga, makachamba tayo ngayon. Di ba kanina ang lakas-lakas ng ulan? Sir, kagaya nito, sir. Akala mo maya-maya ulan na naman to. Bali yun, sir, nung nag-link up na kami sa kumpanya, sir, at saka yung scout, nag-link up na. Ang advice sa amin is bababa na kami. And sir, bumaba na kami, sir. Nauna yung Alpha, sir. Tapos sumunod kami. Pagdating doon sa baba, sir, sa Mayrabiran is nagpahinga kami doon, sir. Bali nag-upi kami.
Yung ibang tropa na ano, yung may dalang, yung sa tropa na may dalang panghapunan na hindi nakakain pa, kumain na rin doon sa area, sir, para pang-exit namin. Ngayon, sir, nung paalis na nauna kasi yung Alpha, sir, eh. Nauna yung Alpha, pagbaba ng Alpha, kami, nakaupo lang kami. Nag-aantay lang kami na, na makalakad ng, mga ilang metro yung, tropa, bago kami susunod. Ngayon, sir, kinanda ka ng ambush yung, sir, yung Alpha, yung kasama namin, sir. So kami, nasa baba, dikit kami doon sa ng ambush, sir. Hindi, dikit. Oo, sir, dikit, sir. Paano diskarte? Ang dikit siguro, sir, mga 15 meters lang siguro, sir, mula sa akin na tinatambayan namin, sir, at saka yung pinagkanlakan nila ng ambush. Kasi yung na-recover ko na patay kinabukasan, sir, yung tamaan ko, sir, kasi kinabukasan pa nakuha yun, sir, kasi ginabi kami doon, sir. Pero hindi nila alam na dikit din nila kayo? Hindi nila alam, sir, na ang akala nila, sir, alam nila, sir, na dikit na kami, sir. Ang akala nila, sir, is isang section lang yung pumasok. Hindi nila namalayan, sir, na yung scout pala, nasa likod lang pala. Kasi, tahimik lang kami, sir. Hindi lang kami sir. Hindi lang kami nag-iingay. Pinapauna namin yung scout, yung Alpha, tapos sinusundan namin. Ngayon, nung nadatang namin yung tropa ng Alpha doon sa tinatambayan nila, tapos dumating kami, siyempre, nag-usap-usap yung tropa. Akala siguro nung INP, pababain natin kasi pagbaba nila, pag nasa baba na, saka natin dirahin kasi nasa taas tayo. Yung siguro ang isa-isip nila, sir. Ngayon, nung pababa na yung tropa, nung lumagpas na, yung last man ng tropa sa Alpha, sir, nung nakababa na, binagbaga nila. Kami, dikit lang kami, drop lang kami, pinatingnan namin kung saan. Malapit lang pala sa amin, sir. Kaya nung binagbaga namin, sir, tamang-tama naman, habang nagpuputual kami, sir, umulan ng malakas, sir. Napakalakas na ulan. Kaya hanggang gabi na yun, sir, nagkaputual kami, sir, naghulda lang siya kasi maganda man yung piso nila, sir. Kasi parang ganito, sir, ba? Pag babarilin mo, sir, hindi mo basta-basta mataman kasi naka-ano sila, parang may clip na ganun si Conte, sir, ba? Na laging talagang hindi basta-basta maano. Oo, sir, hindi mahagip ng bala, sir, kasi naka-ano sila, parang may laging rodo na sir, pinagpistuhan nila. Kaya hindi basta-basta sila tatamaan. Ayun, nung nagkapukpukan na, sir, hanggang inumaga na kami, sir, hanggang ginabi kami, sir. Natigil ata yung mag-alas 6:30 na ata, sir, bago na apula yung putukan. Wala nang putukan, sir. Pero sarap na magpagbarilan siguro na umuulan. Anong feeling ba? Ay, masarap. Sir, halo yung, kasi yung natambayan namin, sir, medyo pigado rin, sir, kasi maliit lang yun, sir. Kasi short lang sana doon, sir, yung gagawin namin. Kasi bababa na rin kami. Pinutukan man nila yung kasama namin, sir, nauna sa amin. Nagkapukpukan, sir. Doon na, sir, pupukan na doon. Ang naging karanasan ko doon, sir, is kasi sa sobrang putik, tapos, hindi ka man makakubir kasi wala kang makubiran. Yung lang, sir, ba, yung mga lupa lang na sir, yung makubiran mo. May mga rubber din, pero maliliit yung mga rubberan, sir. Doon, sir, naman sir, na makubiran mo. Maya-maya, nung nagpupukan na, sabi ko sa platoon sergeant ko, sir, abantin natin, sir, para madikitan natin yung dulo, sir. Tapos ngayon, sir, nung sabi niya, sige, tingnan niyo yung area para kung pabor dyan, dikitan ninyo. Yun, sir, nung dinikitan ko, sabi ko sa kasama ko, dikitan mo ako. Nung dinikitan namin, nakita ko, nung papalapit ako, sir, doon pala doon ko yung marami pala doon, sir. Mapatag to. Diyan sa harap natin, marami masyado. Sabi ko, nagsiksikan din pala sila doon yung hindi, sir, ba? Pero mahirap lang mahagip, sir. Kasi yun nga, sir, may clip sila na napistuhan, sir. Hindi mo rin basta-basta tapos kami rin, sir, wala kaming ibang madanan kasi mahirap yung akitin pa namin pataas, sir, kasi papadilim na rin. Mahirap na rin sabi ng fail namin, hold the line lang, tapos pakiramdaman yung kalaban, kung saan yung kalaban, tapos dahan-dahanin. Kaya nung nakapasta na kami, sir, dahan-dahanin ko na, sir. Nung umaabante ako, dala ko yung kasama ko. Saka, buti na lang din, sir. May 3 akong granadang dala, saka sa mga kasama ko. Sabi ko, ibigay niyo sa akin kasi pag ito lang yung gagamit natin baril, hindi na alis, sabi ko, hindi tayo makakadikit. Kasi, hirap talaga madikitan, sir. Yun lang ginawa ko, sir. Nung hinagisan ko ng 3 granada, sir, sabay putok naman.
Medyo napataw sila konti, kaya nakalikit kami doon. Problema pa lang sir, nung pa-assault ako, yung nangyari doon is, na dahil siguro nalublob sa puti kasi yung, ano ko sir yung R4 ko. Wala, no? Wala. Kasabo to sir putok mo sir, kasahin mo naman. Tapos sabi ko, hindi pwede to, sabi ko sir, ano ako dito sir, kasi yung baril ko sir, malfunction yung baril ko dito, kasi nalublob sa, kasi Ganun man si R4? Oo sir, Nalublob, wala yung putik kasi dito na sir kasi yung naano namin sir, yung may kunting ganun sir ba, yung daanan ng tubig sir, napakaputik, tapos nalublob ko yung ano ko doon, yung R4 ko, kaya isa rin sa naano namin na pagkasama putik, may tendency talaga sir na yung R4 talaga sir magkaka-malfunction talaga pag sa putik. O kasi naranasan ko yun sir. Kaya nga sabi ko sa tropa ko, pag iwasan nyo na malublob kasi tayo rin ang tayo ang kawawa kasi magmamalfunction yan. Kaya yun, nung madilim na talaga, hindi na mahagila, sabi ni PL namin, tambay na lang, tapos antayin natin na magumaga, saka tayo saka na tayo gagalaw kasi mahirap yung ganitong gabi. Tapos, ang kinakatakot namin, sabi ko, kung gagalaw pa tayo, yung trupa naman ng Alpha, yung mano namin sir, yung kaya mag-miss encounter kami. Kaya inantay namin yung mag-umaga, mag-umaga. Tapos kinabukasan, pagka umaga na, ng alas 5 ata, yung si Sergeant Puluyap, Sergeant Puluyapo Master Puluyapo at saka si Sergeant Pundales, makasama ko. Puro mga puro mga ranger yan sir. Kasama ko ng dalawa. Tapos sabi niya, sir, nagpaalam sa PS namin, babain nila yung search nila yung pinagtambayan ng trupa ng armado sir. Tapos nung kinabukasan sir, hindi pa umalis yung doon sir. Napapukpuk pa kami doon sir. Napapukpuk pa. Oo sir, hindi umalis yung MP doon sir. Pali nagkapukpukan pa nung kinabukasan sir, mga bandang alas 5. Maliwanag na sir. Kasi alas 4 pa lang, dinahandahan namin babain sir. Tapos nung nakapukpuk doon sa baba, tapos kami dito sa taas kasi naghati kami, dalawang squad kasi yun sir Yung isang squad, nag-shots doon, tapos dito kami sa taas. Inabantin naman namin yung inassault namin na nung hapon. Tapos nung kinabukasan, yung doon sa harap pula may yung natamaan namin doon na isa is nakuha ko yung baril at saka isang body count. Tapos tumawag naman yung trupa doon sa baba. Kumusta diyan? Sabi ng PL namin. Sir, may dalawang baril na naiwan dito na kuha. Pero sabi ni PL, yung may-ari niyan. Kasi nakatakbo sir kasi na-bit-bit ng kasama niya sir. Pero duguan sir kasi makita mo doon sa pinagpilahan sa kanya sir, makita mo yung tracking ng dugo sir na parang nakaguhit lang doon sa, at saka yung makita mo yung tracking na yung pag maputi sir, tapos yung hilaan mo yung tao sir. Kita mo talaga yung tracking ng paa sir at saka puwit, saka yung dugo sir na makita mo. Yun nga sir, yun ang namin, narikado namin doon, isang patay at saka tatlong baril na kuha namin doon. Nang dahil lang doon sa susi ng sakyan. Ayan, nandyan. Ito lang yan, highway tayo. Baba dito, highway kasi yan. Nandyan lang siya, Sabi namin. Ibig sabihin talaga, dito lang sila sa gilid-gilid nyo rin, Ito kasi sir, dati sir, halos ito masa lahat ito sir. Masa lahat sir. Kaya, dito pag lalabas ka dito, sa mga palibot dito, huwag ka talaga magkumpiyansa talaga. Kasi yung mga bundok na yan dyan sir, yung makikita yan. Sir, sige nga, ano mo nga. Yan sir, kung makikita mo yung mga hill na yan sir, na nakapalibot sir, yung nakaguhit na yan sir. Halos lahat yan sir, may encounter kami dyan lahat sir, ng mga bundok na yan. Ganun ba? Ganun sila ka dito sir. Ganun sila ka aktibo dito sir. Ganun sila kalakas dito. Kasi parang sagana sila dito sa sir, sa suporta ng mga masa dito. Kaya hindi nila alisan dito dati. Daming prutas dito, ang daming pagkain, daming Hindi sila magugutom dito, sir. Tapos dito naman sa area ng area ng 72, ang naranasan ko naman dito is ang masasabi kong talagang masatsalis ka dito sa tactics ng kalaban dito. Kasi dito, sir, siguro nakailang encounter na ako dito, sir, pero never namin nabangga yung body sir. O ganun sila katindi sir.
Ang mababangga mo dyan, sir, yung tag one team lang. Tig 4 na tao. Security nila. Puro security yung mababangga mo, sir. Hindi, nakailang encounter na ako dito, pero hindi ko talaga nasubukan na mabangga yung main body nila. Tapos, ang mahirap dito, pagka nag-operate ka dito, ang ginagawa namin dito, kaya napauso sa amin dito yung komando, sir. Komando na suot namin kasi ang iniwas namin dito, pag makita ka ng civilian dito na naka-uniforme ka, magtataka na yan. Kakarating na yan sa mga armado. Pero kung makikita ng NPA na kahit sabihin natin na hindi man 100% na nakakumando, may iba na mahaluan. Pero pag nakita ka ng civilian sa malayuan, magdadalawang isip yan. Ano kaya yun? Sundalo kaya yun o kasama? Ano yun, sir? Kaya medyo mas paboro sa amin yung lakad na nakakumando kami, sir, kasi halos lahat ng lakad namin na kumando is may mga magagandang resulta, sir. Ganun ka, yung katalis dito, yung area dito. Saka ang mahirap dito, sir, pag maglakad ka dito, alas 3 pa lang ng madaling, alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw, sir. Kung dadaan ka dyan sa mga rabiran, sir, may tao na dyan, sir. Kaya ganun makaaga rin nagtatapper dyan. Nagtatapper dyan, sir. Alas 2 meron na yan. May ilaw yan. Siyempre, kung makakadaan ka dyan, iiwas ka pa. Iiwas. Kasi pag hindi mo iiwasan dyan, mag-burn out ka dyan. Kaya kadalasan ang ginagawa namin dito, pag walang tao, lakad kami. Pag mapansin namin na may mga bagong tapping yung rubber, nagtatago kami. Inaantay namin na pag magtanghali kasi yan, uuwi yan sa kubo niya, sir, kasi kakain yan. Pagkatapos maglalagay naman ng acid yan sa pinagtatapingan niya. Yun ang sinasamantala namin. Pag uuwi yan sa kubo niya sa mananghalian, yan kami lulusot kasi iiwasan talaga namin na ma-compromise kami. Kasi pag nako-compromise talaga kami, wala talaga. Tapos ang mahirap pa dito, pag na-encounter ka dito, yung makukubiran mo, sir, bihira ka lang makakubir ng malalaking kubiran mo. Kasi nga rabiran nga. Rabiran, sir, tapos maliliit pa yung rabiran. Wala ka lang choice. Yun lang yung mo. Nasubukan ko pa nga sila na yung pintro kami dyan yung magkasama kami ni Master Abantes din dati. Yung sa area ng New Baguio na ang ginawa ko, sir, dahil sa wala kayong makubiran, yung kasing ganitong puno ng rubber is sinali ko na rin sa yung parang ewan ko kung kahit tatamaan siguro ako, basta tatama lang doon, kumbaga yung 100% yan, bawas-bawasan man lang konti. Pero mas malapad yung katawan mo. Mas malapad yung katawan kasi ganito ka lang kailangan, sir, yakapin ko rin dito sa mo, tapos yung baril mo, para kahit pa paano, parang sabi ng kasama ko, parang niloloko mo yung sarili mo dyan sa cover mo. Yun yung time na sir, yung time na kasagsagan ito is talagang matindi yung kalaban dito. So siguro hanggang dito na lang siguro, sir, yung sir, may ikukwento ko sa naging karanasan ko dito sa unit ko, sa mga gusto ko rin pala magpaabot ng pasalamat sa lahat ng hindi ko naman maisa-isa yung mga pangalan nila sa lahat ng naging battalion commander ng 39 IB. Sir, magandang hapon sa inyo, sir, at saka maraming salamat sa suporta niyo sa mga sa lahat ng kagaya namin na enlisted dito sa nasen sa 39 IB, sir. Sa lahat ng suporta niyo sa amin na nasa ground, sa mga operating troop, at saka sa mga lahat ng opisyal na nakasama namin sa araw-araw na ginagawa namin, nakakasama namin mga opisyal namin. Sir, maraming salamat sa inyo, sir, sa gabay niyo sa amin bilang enlisted personnel, sir, ng 39 IB. Nagpapasalamat ako sa inyo sa mga suporta niyo. Siguro kung ano man yung naikwento ko dito, siguro kung may matutunan kayo, maraming salamat. Kung ano man yung makapupulutan nyo ng aral, yun lang yung kunin nyo.
So, yun lang. Wala na akong masabi. Magandang hapon. Maraming salamat.